May mga taong hindi kailangan ng malalakas na salita o matitinding kilos para igalang o katakutan. Presensya pa lang nila, may hatak na. Pero paano nila nagagawa yun? At pwede mo rin ba itong matutunan? Sa video na to, malalaman mo kung paano ka makakapag-utos ng respeto at takot kahit wala kang sinasabi. Gamit lang ang presensya, tingin at kilos. Tahimik ka man, pwede ka pa rin maging makapangyarihan. Number 1. Postura. Ang katahimikan ng kumpiyansa. Hindi mo kailangang magsalita para malaman ng iba kung gaano ka katatag. Minsan, isang tingin pa lang sa tindig mo, sa paraan ng pagtayo mo, sa ayos ng katawan mo. Alam na ng mga tao na hindi ka basta-basta. Ang postura mo ay parang silent message na sinisigaw sa lahat ng nakapaligid sa'yo. Kapag ikaw ay tuwid tumayo, bukas ang dibdib at maluwag huminga, ibang klase ang dating mo. Kahit wala kang sinasabi, merong epekto. Parang sinasabi ng katawan mo na may tiwala ka sa sarili mo at hindi mo kailangan ng kumpirmasyon mula sa iba. At yan ang klase ng kumpiyansa na hindi madaling pantayan. Pero hindi lang ito tungkol sa pisikal na ayos. Ito'y nagsisimula sa loob. Kapag malinaw sa'yo kung sino ka, kung ano ang pinaniniwalaan mo, at hindi ka madaling matinag ng opinyon ng iba, nagiging natural na extension nito ang kilos mo. Hindi mo kailangang ipilit ang respeto dahil kusa itong dumarating kapag buo ka sa loob. Ang mga tao ay likas na naa-attract sa mga taong mukhang buo ang loob. Hindi mo kailangan ng branded na suot o matataas na posisyon sa buhay para magpakita ng respeto sa sarili. Nagsisimula yan sa paninindigan, sa kung paano mo dalhin ang sarili mo sa mata ng mundo. Ang katawan mo ay parang antena, nagpapadala ng signal kung ikaw ba ay alipin ng takot o tahimik na may kontrol sa sitwasyon. Kapag pumasok ka sa isang silid at hindi mo kailangan ipaliwanag kung bakit ka nandoon, yan ang presensya. Hindi dahil nagyayabang ka, kundi dahil malinaw sa katawan mo na hindi ka nagmamakaawa ng atensyon o pag-aproba. Tahimik ka pero alam ng lahat na dapat kang seryosohin. At dito mo makikita ang kapangyarihan ng katahimikan. Dahil ang isang taong hindi balisa, hindi paepal at hindi nakikiagaw ng atensyon pero matatag ang tindig ay kadalasang mas pinapakinggan kaysa sa taong maingay. Bakit? Dahil ang katahimikan na may kumpiyansa ay hindi kabawasan. Isa itong forma ng lakas. Tahimik na lakas, hindi sumisigaw pero nangingibabaw. Hindi namumuwersa pero hindi rin uurong. Sa bawat galaw mo, nararamdaman ng mga tao na hindi mo sila kinukontrol pero alam nilang hindi ka rin nila basta-basta kayang kontrolin. Sa mundong puno ng ingay, ang taong marunong tumindig ng diretsyo, hindi pa sikat pero punong-puno ng dignidad, sila ang tunay na gumugulat sa lahat. Ang kilos nila ay hindi padalos-dalos. Ang presensya nila ay hindi mapagmataas pero hindi mo rin kayang i-ignore. Kapag ang katawan mo mismo ay nagpapakita ng respeto sa sarili mo, kusa itong sinasalamin ng mga taong nasa paligid mo. Ito ang sining ng pagiging makapangyarihan kahit walang sinasabi. Isang paalala na minsan ang pinaka-epektibong mensahe ay yung hindi sinasambit, kundi nararamdaman. Number 2. Mata. Titig na may bigat. Sa lahat ng parte ng katawan, ang mata ang pinakamatapang magsalita kahit walang boses. Dito nagmumula ang hindi maipaliwanag na koneksyon o tensyon sa pagitan ng dalawang tao. Hindi ito simpleng titig lang. Ito ay sining ng paghawak ng atensyon, ng hindi pag-iwas at ng pagpaparamdam na buo ang loob mo. Sa bawat segundo ng tahimik na pagtitig, may sinasabi kang hindi kayang tapatan ng salita. Kapag mabigat ang tingin mo, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa lalim, nagkakaroon ng epekto sa taong kaharap mo. Nababasag ang harapang panlilinlang, napipilitang maging totoo dahil ang mata kapag may kumpiyansa at paninindigan ay parang salamin. Kita ang intensyon mo at mas lalo nakikita mo rin ang kanila. Hindi ito titig ng yabang o pananakot. Ito ay titig ng tahimik na tapang. May lalim, may direksyon. Hindi pa simpleng sulyap lang, kundi isang sinadyang kilos para iparating na alerto ka. Hindi ka takot at alam mong may bigat ang pagkatao mo. Ang ganitong klase ng mata ay hindi kailangang gumalaw ng sobra. Minsan, isang tingin lang ang kailangan para maramdaman nilang hindi ka pwedeng baliwalain. Ang totoo,
Sa isang mundong mabilis umiwas ng tingin, ang taong kayang tumingin ng matagal ay naiiba ang dating. Iba ang tapang na galing sa tahimik na kumpiyansa. Hindi ito bulgar, pero malalim. Hindi ito agresibo, pero hindi rin uurong. Dahil sa bawat segundo ng hindi pag-iwas, ipinaparamdam mong buo ka. At hindi nila kailangang marinig ang boses mo para malaman yon. Ang ganitong klaseng presensya ay bihira. Kaya kapag nahanap mo ito sa sarili mo, ingatan mo. Linangin mo dahil sa bawat sitwasyon, ang mata mo ang magiging una mong sandata. At madalas, yun na ang huli nilang kailangan para umatras. Maging tahimik ka man, kung alam mong buo ka sa loob, ipapakita yun ng mata mo. At ang taong makakatingin sa ganoong mga mata, kahit siya mismo, mararamdaman niyang kailangan niyang mag-ingat. Hindi dahil sa takot lang, kundi dahil may respeto. At yan ang kapangyarihang hindi kailanman natutumbasan ng salita. Sa mundong puno ng taong peke ang tapang, pero ingay ang sandata, ang mata mo ang magiging lihim mong kapangyarihan. Tahimik, pero may tensyon. Walang salita, pero may lalim. At doon mo mararamdaman, hindi lahat ng respeto ay hinihingi. Ang iba, nararamdaman agad mula sa paraan ng pagtingin mo. Number 3, pagkilos. Mabagal, pero may lalim. Isa sa pinaka hindi napapansing sinyalis ng lakas ng loob at pagkakaroon ng otoridad ay makikita sa mismong kilos ng isang tao. Hindi sa lakas, hindi sa bilis, kundi sa kabagalan. Pero hindi tamad o pabaya, kundi kalmado, buo at may lalim. Ang taong kumikilos ng dahan-dahan pero sigurado ay agad na nagbibigay ng mensahe. Alam ko ang ginagawa ko. Hindi ako minamadali. Hindi ako natataranta. Sa panahon ngayon na halos lahat nagmamadali, ang mabagal ngunit matatag na kilos ay tila kakaiba. Parang may ibang energy. Hindi ito kilos ng taong pasulpot-sulpot ang galaw. Hindi rin ito kilos ng taong laging alerto na parang laging may kailangang patunayan. Ito ang kilos ng taong kampante sa sarili. At dahil doon, nararamdaman ng iba ang bigat ng presensya niya kahit walang sinasabi. Kapag ikaw ay tahimik pero buo ang bawat galaw, para kang may invisible armor. Hindi man nakikita pero ramdam ng iba. Ang bawat paglingon, ang bawat paglakad at kahit simpleng pagtayo, kapag puno ng intensyon at disiplina, ay tila ba isang lihim na deklarasyon. Alam ko ang lugar ko sa mundong ito. Hindi mo ito sinasabi, pero nararamdaman nila. Kung mabagal ang kilos mo, pero kontrolado, parang merong rhythm na sinusundan. Isang indayog na hindi sabay sa kaba ng paligid. Hindi ito resulta ng kahinaan, kundi bunga ng inner stability. Isang tahimik na mensahe na nagsasabing hindi mo kailangan sumabay sa ingay ng mundo para maging epektibo. Hindi mo kailangang sumigaw o magmadali para mapansin. Dahil sa bawat hakbang na hindi mo minamadali, ipinapakita mong hindi ka alipin ng pressure. Hindi ka gaya ng iba na kailangang laging gumalaw para lang mapansin. Ang presensya mo ay parang bagyong paparating. Wala pang dumadagundong pero may tensyon sa hangin. May dating, may kapangyarihang hindi matawaran. Ang ganitong klase ng pagkilos ay may puwersang mahirap ipaliwanag pero ramdam. Isa itong anyo ng disiplina na hindi mo sinisigaw pero ipinaparamdam. Isang klase ng kumpiyansa na hindi mo kailangan ikampanya dahil kusa itong nababasa ng mga taong nakapaligid. At sa bawat galaw mong kontrolado, buo at may direksyon, mas lalo kang nagiging misteryoso, nakakabilib at minsan kinatatakutan. Ito ang sining ng silent authority. Hindi ito umaasa sa titulo, sa kayamanan o sa lakas ng boses. Umaasa ito sa panloob na lakas. Yung klase ng katahimikan na mas malakas pa sa sigaw. At yung uri ng kilos na mas nakakabingi kaysa palakpakan. Kapag na-master mo ito, hindi mo na kailangan ipaliwanag kung sino ka. Dahil kahit walang salita, nararamdaman na ng lahat. Number 4, presensya. Tahimik pero mabigat ang dating. May mga taong hindi mo pa man lubos na kilala, pero pagpasok pa lang nila sa isang lugar, parang nabago ang hangin. Tahimik lang sila, walang kaingay-ingay, pero hindi mo maiwasang mapatingin. Hindi dahil sa itsura nila o sa damit na suot nila, kundi dahil sa presensya nila. Ito ang tinatawag na silent dominance. Hindi ito yung klase ng presensya na nananakot o nang-aangkin ng atensyon. Sa halip, ito yung uri ng enerhiya na nararamdaman ng lahat, na parang may bigat, parang may lalim,
Yung tahimik na tipong hindi mo basta kayang baliwalain. Hindi siya kailangang sumigaw para marinig. Hindi niya kailangang ipakita ang lakas niya. Ramdam mo agad kahit hindi siya nagsasalita. Isang tingin lang, isang tiklop ng kilay, isang simpleng paglingon, may sinasabi na agad. Ang ganitong presensya ay hindi minamadali. Hindi ito resulta ng pagiging sikat, maingay o madalas magpakitang gilas. Ito ay produkto ng panloob na pagkakabuo ng isang taong buo ang loob, malinaw ang prinsipyo at hindi kailangan ng validation para maramdamang mahalaga siya. Hindi siya nagmamadali, hindi siya nakikipag-unahan, pero siya yung sinusundan ng atensyon ng iba kahit wala siyang ginagawa. At sa bawat hakbang niya, parang alam niya kung saan siya papunta. Hindi siya ligaw, hindi siya pasulpot-sulpot lang, kundi matatag at may direksyon. Kaya kahit walang tunog ang kanyang kilos, maingay ito sa mensahe. Hindi mo ko basta pwedeng maliitin. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mong maging pansin para magkaroon ng impact. Dahil ang totoong lakas, kadalasan ay kalmado. Ang taong hindi nagmamadali magsalita ay kadalasang taong may pinipiling bigkasin. Ang hindi padalos-dalos sa kilos ay yung alam ang bigat ng bawat galaw. Ang hindi sabik sa atensyon ay siya mismong inaabangan ng marami. Presensya ang isa sa mga pinakamaselang anyo ng impluwensya. Hindi ito pwedeng gayahin agad-agad. Hindi mo ito makukuha sa panlabas lang na itsura o sa pagbibida ng sarili. Ito ay unti-unting nabubuo sa tahimik na paninindigan, sa disiplina at sa tiwala sa sariling halaga. At ang taong tahimik pero buo ang loob ay hindi mo kayang guluhin. Kahit anong ingay sa paligid, nananatili siyang panatag. At doon nagmumula ang respeto. At minsan, ang takot. Kapag tahimik ka, pero ramdam ng iba ang bigat mo, hindi ka kailangang ipaliwanag dahil mismong paligid na ang nagsasabi, iba to. At sa mundong puno ng ingay, yung presensyang tahimik pero matatag, yun ang hindi makakalimutan. Number 5, paghawak sa espasyo. Hindi uurong, hindi manduduro. Ang paraan ng paghawak mo sa espasyo ay tahimik pero makapangyarihang mensahe sa kahit anong sitwasyon. Hindi lang ito tungkol sa pisikal na lugar na kinatatayuan mo. Ito ay tungkol sa kung paano mo pinaninindigan ang sarili mong presensya sa harap ng ibang tao. Kapag marunong kang humawak ng espasyo, hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Hindi mo kailangang mangyabang para mapansin. Sapagkat ang mismong kilos mo, ang pananatili mo sa iyong lugar ay nagsasabing, nandito ako. Hindi ako magpapaurong at hindi rin ako kailangang manindak. Ang katahimikan mo ay hindi kahinaan. Isa itong uri ng kumpiyansa na hindi kailangang patunayan. Kapag kampante ka sa sarili mo, ang mga tao ay kusang nagiging maingat dahil alam nilang hindi ka madaling galawin at hindi mo rin basta-basta ibinubukas ang sarili mo sa anumang manipulasyon. May kakaibang bigat ang taong hindi natitinag. Kahit hindi agresibo, ramdam mo na hindi siya magpapakain sa tensyon. Hindi siya magpapalundag ng pressure. Hindi siya tatayo para manira. Pero hindi rin siya uupo para basta nalang palampasin ang mali. Ang ganitong klase ng presensya ay hindi basta-basta tinatapatan. Kasi ang mga tao, kahit hindi nila sabihin, marunong silang magbasa ng enerhiya. At kapag nakita nilang buo ka, buo rin ang respeto nila. Ito ang dahilan kung bakit sa maraming sitwasyon, ang taong may paninindigan pero hindi marahas ang siyang nagiging sentro ng balanse. Hindi siya laging bida, pero siya ang may impluwensya. Hindi siya laging nagsasalita, pero siya ang pinakikinggan kapag nagsalita. Hindi ito tungkol sa pagiging palaban o sa pagiging dominante sa lahat ng oras. Ang tunay na lakas ay yung tahimik pero hindi umaatras. Matatag pero hindi mapang-api. Yung kaya mong tumindig sa gitna ng iba, dala ang sarili mong katahimikan at dignidad na parang sinasabi mong wala akong balak man lamang pero hindi rin ako paaapak. Sa mundong puno ng ingay at pasiklab, ang taong marunong manahimik pero alam ang kanyang halaga ay parang ilaw sa dilim. Hindi mo siya mapapansin sa una, pero kapag nandoon na siya, ramdam mong iba. Ito ang sining ng paghahawak ng espasyo. Isang uri ng katahimikan na hindi passive, kundi punong-puno ng paninindigan. Number 6, hindi mo kailangang mag-explain palagi. Ang isa sa mga pinakamalalim na anyo ng kumpiyansa ay yung hindi ka palaging napipilitang ipaliwanag ang sarili mo. Sa mundong sanay sa mabilisang opinyon, instant judgment at culture ng pagkikipag-debate para lang manalo, ang katahimikan at paninindigan
ay parang rebellion. Hindi lahat ng tanong kailangang sagutin. Hindi lahat ng kuro-kuro kailangang i-refute. At hindi lahat ng akusasyon, opinyon o expectations ng iba ay obligasyon mong linawin. Ang taong laging nagmamadaling ipaliwanag ang sarili ay kadalasang natatakot sa maling pag-intindi. Pero ang taong buo ang loob ay alam na hindi niya kontrolado kung paano siya intindihin ng iba. Alam niyang kung gugustuhin kang maintindihan, makikita at makikita ka. Pero kung sarado ang isip ng kausap, kahit anong paliwanag mo, baluktot pa rin ang dating. At dito lumalabas ang tunay na maturity. Hindi mo nalayunin ang manalo sa usapan, kundi manatili sa katotohanang alam mo sa sarili mo. Hindi mo na gustong kumbinsin ang lahat dahil alam mong hindi lahat ay handang makinig. Hindi mo sinasayang ang enerhiya mo sa laban na alam mong hindi makatarungan o patas. Kapag hindi ka nagmamadaling magpaliwanag, may mensahe kang ipinaparating. Alam ko kung sino ako at hindi ko kailangang i-prove yun sa'yo. Hindi ito pagiging arogante. Ito ay paninindigan. Hindi ito pagiging arogante. Ito ay paninindigan. Ibig sabihin, hindi ka nabubuhay para sa validation ng iba. Hindi mo sinusukat ang halaga mo sa reaksyon nila. May sarili kang panuntunan. May sariling batayan ang katahimikan mo. Ang pananahimik mo ay desisyon, hindi kahinaan. Ito ay isang uri ng kapangyarihang nagsasabing, kaya kong piliin ang katahimikan, kahit kaya kong magsalita. Kaya mong hindi sumagot, hindi dahil wala kang masabi, kundi dahil alam mong hindi lahat ng sagot ay dapat ibigay. At dito nagsisimula ang respeto. At minsan, ang takot. Kasi hindi nila mabasa kung saan ka nanggagaling. Hindi ka predictable. Hindi ka madadaan sa emosyon. At dahil hindi mo agad ipinapaliwanag ang galaw mo, naiisip ng iba. Siguro may alam siya na hindi ko alam. Doon sila nagiging maingat. Doon nila pinipiling magbigay galang. Ang hindi nila masabi pero nararamdaman nila, hindi ko siya basta-basta mababasa. Kaya hindi ko rin siya dapat basta-basta galawin. Ang misteryo mo ang nagiging pader at proteksyon. Habang mas tahimik ka, mas malalim ang iniisip nilang meron ka. Ang totoo, mas pinapahalagahan ang taong hindi palaging nagsasalita para lang maipaliwanag ang sarili. Kasi ang bawat salitang bibitiwan niya, alam mong pinag-isipan. Hindi siya naghahanap ng simpatya. Hindi siya nag-hype. Tahimik lang siya, pero alam mong may bigat ang pananahimik niya. At sa mundong puro ingay, ang ganitong uri ng katahimikan ang pinaka nakakabingi. Dahil hindi mo ito kayang i-counter. Hindi mo ito kayang i-dismiss. Ramdam mo lang at kusa kang nagiging maingat. Number 7. Pagpili ng panahon para magsalita. Isa sa pinakamakapangyarihang paraan para mag-utos ng respeto kahit walang sinasabi ay ang matutong pumili ng tamang panahon para magsalita. Hindi ito tungkol sa pagiging tahimik palagi, kundi sa pagiging marunong tumahimik. Ang taong alam kung kailan magsalita ay may kakaibang aura. Parang laging may dalang bigat ang bawat salitang bibitawan. Kapag madalas tayong nagsasalita, napapansin man tayo pero unti-unting nawawala ang bigat ng boses natin. Kasi sanay na ang mga tao na marinig tayo. Pero ang taong marunong manahimik, marunong maghintay at marunong tumimpla ng momentum, kapag nagsalita na siya, napapahinto ang lahat. Kasi hindi palagi, hindi basta-basta, kaya parang may laman agad. Ito yung klaseng pananahimik na hindi galing sa hiya o kaba, kundi galing sa disiplina. Pipiliin mong hindi magsalita kung hindi kailangan. Hindi ka makikisawsaw sa gulo. Hindi ka magpapalusot. Hindi mo kailangan ipilit ang opinyon mo para lang marinig. Dahil alam mong hindi kailangan sabihin ang lahat. At alam mong mas tumatama ang salita kapag binibitawan sa tamang oras. Ang taong ganito ay nagkakaroon ng reputasyon. Hindi bilang madaldal, kundi bilang matalino. Hindi lang sa iniisip niya ang sasabihin, kundi sa pinipili rin niya kung kailan ito sasabihin. Kaya ang mga tao ay nagiging alerto kapag nagsimula na siyang magsalita. Parang may susunod na mahalagang mangyayari. Parang hindi dapat palampasin. Hindi ito basta pag-iingat lang sa pananalita. Ito ay isang uri ng kapangyarihan na nakakabuo ng espasyo para sa respeto at otoridad. Sa bawat pagtahimik, may ipinapakitang kontrol sa sitwasyon. Ang ganitong uri ng katahimikan ay nagiging sandata, isang pahiwatig na hindi mo kailangan magmadali para patunayan ang sarili. Kapag marunong kang maghintay, nagkakaroon ka ng timing na ang bawat salita mo ay parang bala na tumatama sa puso ng usapan. Hindi mo kailangan bumomba ng salita
para marinig. Sapat na ang isang maingat na payag para huminto ang mundo sa paligid mo at makinig ng mabuti. At ito ang nakakatakot sa tahimik pero matalinong tao. Hindi mo alam kung anong iniisip niya. Hindi mo rin alam kung kailan siya magsasalita. Pero sigurado kang kapag ginawa niya yon, may impact. Kahit walang boses, may boses siya. Kahit walang galaw, gumagalaw ang impluwensya niya. Ang kapangyarihan ng katahimikan ay hindi lamang nasa pagtahimik, kundi sa pagpapakita ng sariling paninindigan kahit walang salita. Sa pamamagitan ng katahimikan, ipinapahayag mo ang iyong dignidad, integridad at lakas ng loob, mga bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang sigaw o reklamo. Number 8, paggalang sa sarili. Ang respeto mula sa ibang tao ay hindi nagsisimula sa kung gaano ka kagaling magsalita, kaganda ang itsura o kataas ang posisyon. Nagsisimula ito sa isang bagay na mas malalim, kung paano mo tinitingnan at tinatrato ang sarili mo. Dahil kahit hindi mo sabihin, ramdam ng mga tao kung may paggalang ka sa sarili mo o wala. Minsan, kahit wala kang sinasabi, nakikita at nararamdaman ka na agad ng ibang tao kung ikaw ba ay may dignidad o basta-basta lang. Hindi ito isang bagay na matutunan sa salita, kundi sa puso at kilos mo araw-araw. Kapag may respeto ka sa sarili mo, hindi mo hinahayaan ng kahit sino na yurakan ang dignidad mo. Hindi dahil matapang ka, kundi dahil alam mong may halaga ka. Hindi mo rin kailangan magmakaawa sa atensyon, pagmamahal o validation dahil sapat ka. Ramdam ng iba yon. At kapag ramdam nilang hindi ka desperado, hindi ka madali at hindi ka basta-basta, doon sila nagsisimulang magbago ng kilos sa harap mo. Ito ang misteryo ng tunay na lakas. Hindi ito sa lakas ng boses, kundi sa tibay ng pagkatao, sa paraan ng paghawak mo sa sarili mo, sa paraan ng iyong pagtanggap sa sarili mo. Ang respeto sa sarili ay nakikita sa mga desisyon mo, sa kung paano ka magpatawad pero may hangganan pa rin, sa kung paano ka manindigan kahit mag-isa, at sa kung paano mo pinipili ang katahimikan kaysa sa drama. Hindi mo kailangang ipagsigawan ng halaga mo. Ipinapakita mo ito sa paraan ng pamumuhay mo. Kapag pinili mong maging matatag sa gitna ng kaguluhan, kapag hindi ka pumapayag na madala sa gulo o chismis, ipinapakita mo na may paninindigan ka. At dahil dito, unti-unting lumalabas ang respeto na gusto mong makuha. Ang taong marunong magpahalaga sa sarili ay hindi umaasa sa gulo para maramdaman na mahalaga siya. Hindi siya nagpapaubaya ng sobra para lang matawag na mabait, at lalong hindi siya nagpapaikot sa ibang tao para lang may maramdaman na kontrol. Kalma siya, buo, at yan ang klase ng katauhan na hindi lang nire-respeto, madalas hindi rin binabastos. Sa simpleng pagkilos na ito, kumikilos ka na parang isang hari o reyna sa sariling mundo mo. Hindi nagpapadala, hindi nagmamadali, at hindi nagpapadala sa pressure ng paligid. Kaya kung gusto mong seryosohin ka ng iba, itigil mong hintayin yon sa kanila. Simulan mo sa sarili mo, dahil ang paraan ng pakikitungo mo sa sarili mo ay siya ring sinusundan ng iba. Kung ikaw mismo ay walang tingin sa sarili mo, huwag mong asahang titingalain kanila. Ito ang unang hakbang sa tunay na kapangyarihan, ang paggalang sa sarili. Kapag nagsimula ka dito, magiging natural na lang na makuha mo ang respeto ng iba kahit hindi mo ito hilingin o pilitin. Sa huli, kung gusto mong igalang ka, siguraduhin mong ikaw mismo ang unang gumagalang sa sarili mo. Tahimik man ito o hindi napapansin ng lahat, pero pag nanggaling sa loob, lalabas at mararamdaman. At yan ang hindi kayang gayahin o dayain ng kahit sino. Kaya tandaan, ang respeto ay hindi ipinagkakaloob. Ito ay kinikita. At ang pinakamahalagang panalo ay yung respeto na galing sa sariling puso mo. Ang totoong respeto at takot ay hindi nakukuha sa pagsigaw, sa pananakot o sa pagiging palaban. Ang pinakamatitibay na uri ng impluwensya ay yung hindi mo sinisigaw, kundi nararamdaman ng mga tao kahit hindi ka nagsasalita. Ito ang uri ng lakas na hindi kayang pikein, kasi galing ito sa loob. Kapag buo ka sa sarili mo, hindi mo kailangang ipilit ang presensya mo. Hindi mo kailangang sumigaw para mapakinggan o umepal para mapansin. Ang katahimikan mo ay sapat na para magdulot ng tanong sa isip ng iba. Sino siya? Bakit parang may bigat ang dating? Hindi ito arogansya. Ito ay bunga ng disiplina, ng lalim ng pagkatao at ng kakayahang kontrolin ang sarili. Ang taong hindi natataranta, hindi nagpapadala sa emosyon at hindi naghahanap ng pansin
ay naglalabas ng enerhiyang nakakabigla sa mundo. Sa panahong lahat ay nagsisigawan para marinig, ang katahimikan mo ay tila sigaw na mas malakas pa sa lahat. At dito nagsisimula ang tunay na impluensya, kapag hindi ka humihingi ng respeto pero ibinibigay ito sa'yo ng kusa. Hindi mo kailangang magsalita para igalang ka. Hindi mo kailangang manduro para ilagan ka. Ang kailangan mo lang ay ang paninindigan sa sarili mong halaga, ang konsistensyang hindi nababasag ng opinyon ng iba, at ang panahimikang puno ng kabuuan, hindi ng kawalan. At sa dulo ng lahat, kapag kaya mong tumayo sa gitna ng mundo nang hindi nawawala sa sarili mo, kahit walang sinasabi, dun mo tunay na mauunawaan na ang respeto at takot ay hindi bagay na hinihingi, kundi bagay na kusa nilang ibinibigay sa mga taong may presensyang hindi kailanman kailangang ipagsigawan. Alam mo na ngayon kung paano mag-utos ng respeto at takot kahit walang sinasabi. Ngayon, ang tanong, handa ka na bang palakasin ang presensya mo at maging taong may dating kahit tahimik lang? Kung nagustuhan mo tong video, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang ganitong content na makakatulong sa'yo na maging mas matatag at confident sa sarili. Comment ka naman sa baba, anong unang hakbang na gagawin mo para magkapresensya na walang sinasabi? Gusto kong mabasa yan. Salamat sa panonood. Kita-kits sa next video.